Ngayon naman po sa ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 Tulfo o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at andito po si Salve Coprada. Sino po si Salve Coprada? Complainant at yung inireklamo. Okay. Hingi tayo ng konting tulong sa ating mga security guard nandito. Hindi. Oo nga, dapat naka-standby yung kanina ating mga kasi nagkakainitan. Meron ba tayong ano dyan? Carol, tumawag ka nga ng Pwede SG. bang... Hindi, seryoso ako. Oo. Seryoso, kasi itong sila ma'am, itong mga complainant, kanina pa mainit daw eh. Hindi, seryoso ako. Magtawag ka nga ng SG dyan sa baba. Para in case na nagkainitan. Oo nga, live pa naman ito. Hindi Live pa natin man din ito. mapipigilan itong... dadalawa lang tayo versus anim sila. Tatlong kababaihan dito, yung mga girls ata, mainit na mainit. At baka mamaya masambunutan tong sila, sir. Mapalo ng bakya, sapatos, dikargutan natin pag nabukulan sila. Diba? Pati tayo madamay. Sige na. Sige, andyan na ba? Pero bagong lahat, ma'am, konting behave lang, ma'am. Pwede po ba? Oo, medyo... Pwede ho kayong magsigaw. Chill lang. Huwag lang ho kayong magmura. Okay. At kayo naman, sir, babae po yung kaharap niyo, sir. Tandaan niyo yan, ha? Babae yan, babae. Opo, sir. Ang lalaking lumalaban sa babae, nakikipagsuntukan sa babae, wala akong respeto. O sige, siguro dahil lang dyan. Siguro naman, magpapakahinahon na sila Hinahon ngayon. na sila. Okay, si Salve Coprada, sino po si Ma'am Salve? Ayan, si Ma'am Salve, tapos si Marvin de la Cruz at iba pang mga kasamahan niya andito ay nagpunta sila dito, Idol, para makuha na yung kanilang natitirang sweldo mula nga dito sa RJMT na kumpanya. RJMT. At nandito rin yung inireklamo, eksakto. Yung RJMT andito rin, nagkataon, nagkasabay sila. Sino-sino itong mga inireklamo niyo? Ayan, si Mr. Efren de la Cruz. Sino po si Mr. Efren de la Cruz? Taas mo, kayo po si Mr. Efren? Ayun. At saka si Nestor Rivera. Ano po yung inyong mga posisyon sa kumpanya para magkaliwanagan? Kayo po, Sir Efren, ano po kayo sa kumpanya nyo? Sir, bali ako po yung project. Lapit po sa microphone. Sir, bali ako po yung project supervisor at nakakontrata po sa Simbulan, sir. Opo. Kayo naman po, Sir Nestor, ano po kayo sa kumpanya? Ako po, sir, ang kapatid ng financier. Kapatid ng financier. Opo, sir. Okay. Sige. Okay, fight! Joke lang. Sa umpisa, kailangan meron talaga magsalita sa kanila sa side ng complainant, syempre. Kayo po si Ma'am Salve. Ako po, sir. Kayo yung inakayelo? Hindi po, sir. Siya po. Sige. Ma'am Salve, kayo yung mauna. Pakikwento ho itong inyo. Ako lang, sir, ay gusto ko lang, sir, mabayaran kami dun sa tutaling trabaho namin kasi marami kami na hindi nabayaran. Okay. Gaano po katagal? Ayan, dyan yung security natin. Dyan, upo lang kayo dyan, sir. In case na magkainit. Sige, papasukin pa yung isa. Ilang buwan po kayo, ma'am, hindi na pasahura? Simula, sir, nung May 13 hanggang May 23. May 13 to 10 days. Apa. Okay, yung sumunod naman sa inyo, ate, ano pa pangalan? Evelyn. Sige, 26. Opo. Okay. Ito naman yung guy na kasama nyo, si Sir Marvin. Ano naman po yung reklamo nyo, Sir Marvin? Kasi sir... Hindi, yung headset niya na sumabit. Sige po, Sir Marvin, ano po yung reklamo nyo? Kasi sir, yung pangyayari na tinatanggi po ako na hindi nila ako tauhan. Nagsisinungaling na hindi tauhan. Pero may mga ebidensya ka na magpapatunay na ikaw ay nagtatrabaho sa kanila o nagtrabaho sa kanila. Yes, sir. Meron, dala mo yan ngayon? Sir, katunayan, wala na po akong ID pero pumiperol pa rin po ako sa kanila. Meron kang katibayan yan. Kasi sabi mo, dinidinay kanila. So you have to show proof na ikaw talaga ay nagtrabaho at one point in time o nagtatrabaho pa rin ngayon. Meron. Wala Error po slip, meron. Wala po akong payslip. Wala naman po kami So ano may ipapakita mong ebidensya o masasabi mong ebidensya kapag dininay kanila? Sir, may perol naman po kami. Dyan? Yes, sir. Okay. Sige. Ito naman, itong mga nireklamo. Muna si Mr. De La Cruz. Yes, sir. Mr. De La Cruz. Ito pala, may mga dokumento, lahat-lahat. Bakit ayaw niyo po ibigay ang sweldo? Okay, sir. Unang-una sa lahat. Lapit po sa mikropono. Okay, sir. Unang-una po sa lahat, kami ay nakakontrata sa Simbulan, Sabcon po. So sila po yung naging tauhan namin. Yung mga yan, sila Marvin de la Cruz, Mariana, Salve Coprada, yan. Then si Marvin, all tinapakyawan po sila. Siya, wala po siya sa ano man na payroll or ano man. Pero nag-payroll siya sa arawan. Pero tauhan ho namin yan. Tauhan. So
inaamin mo na tauhan mo si itong si Marvin. Hindi ko dinideny, sir. Okay, very good. So wala tayong problema dyan. Oo, sir. Kung tauhan o hindi. Alright. Now, bakit ayaw mo ibigay pa rin yung kanilang mga sweldo? Sir, base sa nangyaring sa amin na sitwasyon na unang-una, from March 17 kami nag-start ng RG Simbulan. So namuhunan kami ng Sir, almost... short. Ba't hindi pa rin mabigay-bigay? Sir, bali... Anong shortcut niya? Naubos na, sir, yung financing namin, yung puhunan. So ngayon hindi pa ako nakakoleksyon sa Simbulan. Yun po ang... So naubos na yung financing. Apo. Okay, kausapin natin si financier. Financier, bakit inubos mo yung pera? Sir, sa totoo lang po sir, sa loob ng 72 days po na pagsusuporta namin sa mga tao, Oh. ang pangako naman po sa amin ng Simbulan, weekly billing ang sinabi sa amin. Kaya umasa po kami na yung weekly billing na ibinigay sa amin sa kontrata namin na yun ay umasa kami na yun talaga ang inasa namin na may release sa Alam kanila. mo, Mr. Financier, Mr. Rivera, pangangaralan kita at lahat ng mga nangangalakal, nagninegosyo, mga tulad mo, dapat meron kayong tinatawag na mahabang PC. Alam mo ang ibig sabihin, you know what I mean, ano? Backup capital. Backup capital. Para dumating yung time na hindi kayo nakasingil sa inyong mga kliyente, meron pa rin kayong pampasweldo sa inyong mga tauhan kasi sila ay nakapag-provide na ng serbisyo sa inyo. Unless kung kayo po yung mga house show na kumpanya, mga fly-by-night, wala kayong karapatan na magnegosyo. Yan ang palagi, makinig ko na muna kayo sir, huwag kayong iiling-iling. Yan ang palaging problema dito sa ating bansa eh. Di ba? Meron lang konting kapital na bitin na alam naman natin, magtatayo agad ng security agency. Di ba? Tapos isang baril lang, pagpapasapasan ng security guard. And then meron silang enough lang for 1 month na salary. At kapag hindi nakasingil, for 6 months, nabitin, 6 months magugutom yung kanilang mga empleyado na nakapag-provide naman ng serbisyo. Pero kung meron sana kayong backup capital, hindi magugutom ang inyong empleyado na good for 1 year dapat ni-require yan. May kasalanan din yan dole, may kasalanan yung sosya. But anyway, sige, andito rin lang kayo. So, sir, hindi kayo nakakasingil. Wala tayong pakialam kung hindi kayo nakakasingil. Okay, problema nyo na yan. Pero para naman ito yung problema ng mga empleyado na meron silang pamilya at meron silang mga pangangailangan, meron silang binabayaran mga bills. Kailangan na nila mabayaran sila. Paano ito? Sa totoo lang po sir, itong si Mr. De La Cruz po ang... Hindi, ikaw kinausap ko, ikaw ang financier eh. Sabi kasi niya, ubos na rin wala na rin pera sa Pinas. Hindi sir, Problema rin sa financing. Ikaw ang financier. Ako po sa kapatid ng financer, nag-finance sa kanya. O kaya nga, ikaw nag-finance sa kanya. So, ako lang sir, ang nag-assist lang sa pag-finance ng kapatid ko sa kanya. Ganun. so paano to? Walang mababayad sa kanila? Sa ganun parang sir, sa nangyayari po na sinasama rin po namin yung financer dito sa kumpanya ng Simbulan po sir. Hindi sir, sorry sir. Shortcut. Ang gusto kong malaman ay mababayaran ba sila within this week, within this month? O mag-aantay pa sila ng isa pang linggo, ng isang buwan o 2 buwan? Shortcut sir. Nakikinig sila. Wag na magbulahan. Total, pumayag ho kayo makipag-usap ng harapan. Sir. Wag na magbulahan. Kailan sa palagay ninyo na mabibigay yung kanilang sweldo? Nakaharap po sila. Ngayon sir, nakipag-ugnayan po ako sa kapatid ko ngayon. Ngayon, kinausap ko naman po sila na sabi ko sa kanila. Kailan nga po? Bigyan niyo po ako ng within this coming 1 week, sabi ko sa kanila. 1 week? Opo sir. Okay. Para... Sige. Sige. Yung microphone, okay ma'am. Sige. 1 week daw po ma'am. Okay ba sa inyo? Sir, kasi po matagal na po kami naghihintay eh. Bali, 2 months na po. 2 months na. Opo. Ikaw naman, ito si ma'am. Ganon din, Parang sir. maiyak na sa galit to. Hindi naman Oh, sir. yan. Buti na pangiti ka. Ganon din sir kasi marami rin sir nag-aantay ng payment yung sahod nila kasi hindi lang po kami. Ilan po ba kayo lahat? Nadyan sir sa... Sorry po, ilan po sa tansya nyo? Marami pala to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 10, 20, 30. Yes sir. Mga less than. At mga 18,000 po lahat-lahat. 60 po. 60,000. Ano bang relo meron ka? Sapatos. Meron ba pwede masanla dyan? Wala? Cellphone sir. Cellphone. Ano ba cellphone meron ka? Opo sir. Yung salamin mo, binili sa Muslim. Yung pakinabang. Ayan, pinatawa ko na kayo para hindi na kayo magkainitan. Kasi kanina... Mainit silang lahat bago yan tumawa na kayo Wala nang away. So wala kayo maisasanla, mga kotse, bahay, relo. Hindi nga sir, seryoso na ako.
sa mga ganitong sitwasyon na walang pera yung kumpanya, talagang sa 8, naiintindihan ko, dumarating yung time na yan, talagang walang pera, walang koleksyon, di ba? Dapat, yung pong mga tao na nagmamayari sa kumpanya o kasama po sa listahan, mga incorporators, magre-remedyo kayo. Nandiyan na ngayon dapat meron kayong masasanla, meron kayong madidispatcha para mai-convert sa pera, maibayad sa kanila. Do you have that? Wala. Wala, sir. So wala kayong may sanla. Kalubuin ko na lang kaya kayong dalawa at yung buhok nyo, sanla ko. Paano ito? Natawa si Ma'am. Di ba? Imbis na galit kanina. Kanina galit na galit sila. Sige, ito si Ma'am na tumatawa. Ma'am, tumatawa na kayo Ang sarap ng tawa ni Ma'am kahit na may problema. So Ma'am, payag ka man, isang linggo pa daw. Ano? Magre-remedyo. Ano Ma'am? Ano po kasi sir matagal na po kasi kailangan po talaga namin ng pera ngayon Actually dapat po kasi sir ko kahapon sa trabaho kaya lang po hindi po ako nakapunta kasi wala pong pamasahe. Interview ko po kahapon Oh shoot. Talagang gano'n na kahirap pati hindi yung paghihirap niyo pati pamasahe. Kita mo mga sir, pati pamasahe wala na. Ano to? Ano gagawin natin mga sir? Yung nga po, sir. Ba't pa kayo pumunta rito kung wala pala kayong magagawa? Gusto niyo na pala magpakita. Kung payagan ko kaya sila gawin kayong punching bag, yung mukha nyo. Okay ba sa inyo? Hindi naman po, sir. Kung yung kanilang mga sapatos, isapatos sa mga mukha ninyo, okay lang? Hindi, kasi wala pala kayo may bibigay. Para kaya pinagharap ko kayo, pumayag ako na magkaharapan kayo, face to face, tapos wala pala kayo may bibigay na solusyon. Salita lang, paano yan? Gaano nakatagal kayong lahat Buwan na? Yes, sir. Opo. Tagal na kami, sir, nag-aantay. Opo, sir. Matagal na po. Mga sir, boss, chief, manager, commander, paano naman yan? Amo. Hindi pa kayo naawa, mga sir? Hindi kayo naawa? Tumatawa-tawa lang sila kasi ako nagpatawa Kung hindi ko sila pinatawa, baka nagkasakitan na po. Meaning, baka sila tumayo na at meron sa kanila nagsumampal sa inyo, nagbato ng sapatos. Kanina galit na galit talaga sila. Napatawa ko lang kasi nagpa-joke ako ng konti. Pero sir, seryoso bakit po kayo napunta rito? Wala pala kayo magagawa. Sige po sir. Okay sir, ang punta ko talaga rito sir, una yung sa Simbulan. Kahapon pa po ako dito sir. Kahapon pa? Kahapon pa po. Good, thank you. Tatlo po kami sir at kasama si Miss Mariana. Okay, sige. Ito na lang po, paiksin pa natin ang gusto. Ano po ang pwede niyong magawa at masabi at dapat yung pangako na Pako na para naman mapawi po yung mga galit po nila nasa kanilang damdamin against your company? Sa ngayon sir, ang sa akin, diretso sa inyo, kanina ko pa sinasabi, bago tayo marap dito, okay, na wala akong maipapangako sa inyo. Alam niyo naman ang sitwasyon ko. Diba? Nilinaw ko sa inyo kanina yon. Pero maganda na rin, mabuti na rin na nagharap tayo rito para malaman kung ano ba talaga ang dapat gawin. Ako, alam niyo naman ang movement ko sa ngayon para sa inyo. Ako, hindi ako nangangako dahil pagod na kayo sa pangako namin. Diba? So, alam niyo naman ang ginawa ko rin para sa inyo. Tama? O yung isa, yung kanina pang yung naka-checkered, hindi nagsasalita. Bigyan natin pagkakataon. So, ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? Sige, lapit po sa microphone, yung naka-checkered. Mariana po. Ma'am? Mariana. Mariana. Ma'am Mariana, ano pong reaksyon ninyo? Kanina pa kami nag-uusap dito, tahimik lang kayo dyan sa tabi. Sige, magsalita kayo, ma'am. Ano po, sir? Kailangan po na po naming makuha talaga yung dapat sa amin. Yun lang. Kasi, pero yung nagpapaliwanag ho sila, walang-wala na ho talaga, ma'am. Paano yan? Hindi naman po pwedeng, kasi meron naman po silang ibang Bukas pa rin ba yung kumpanya? Sir, sa akin po, nung nawala po ako sa Simbulan, nag-stop po ako sa Simbulan, pumasok po ako ng MDC, hinanapan ko sila ng alternatibong mapapasukan habang nag-antay po kami ng koleksyon sa Simbulan. Yun po. Bakit hindi ko yung nakakolekta sa Simbulan? Sir, bali sa Simbulan po, talagang hindi ko inaasahan na ganun po ang mangyayari. Kaya nga po, bakit? Para maintindihan po nila, baka sa inyong paliwanag ng maayos, then mapapawi po yung galit nila kahit paano mabawasan yung galit nila sa kumpanya ninyo. Bakit hindi po kayo nakakasingil sa Simbulan? Ano pong dahilan? Okay, ganito. Naipaliwanag ko na sa inyo. Sir, pakiiksyan. Ano pong dahilan? Ba't di kayo nakakasingil sa Simbulan? Sir, yung yung trabaho namin, sir, na yung weekly progress billing namin, binago po nila. Na ginawa nilang per room. Na although naman na hindi namin kayang makapagpatapos kaagad ng galong kwarto para makasingil sa kanila. Dapat per accomplishment po kami.
percentage po dapat ang ano, yung weekly dapat kung ano yung natapos, dapat yun. So sino may kasalanan, ba't hindi nyo po natapos yung pinapagawa sa inyong project? Sir, sa daming proseso ng trabaho ron, yung pagkakabit ng bato, ng tiles, na hindi ganun kadali makapatapos, sir. Tapos may mga nagiging problema pa sa pagkakabit, pag-install. Nagkakaroon So ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng problema sa, ano pangalan ng kumpanya? Simbulan, sir. Simbulan, apektado ang inyong mga empleyado. Oh, sir. Sa away ninyo, hindi kayo nagkakaintindihan. Sa umpisa pa lang dapat, bago kayo nagpirma ng kontrata, na napaintindi nyo na yun sa inyong mga tauhan at nagkaintindihan na kayo ng simbulan. Kaso dito pa ngayong mag-aaway kayong dalawa ng kumpanya, ito ang casualty ito mga tauhan nyo. Oh, sir. Sila po talaga mas malaking apekto dahil sila nagtrabaho, kami supervision lang kami. Maganda pakinggan yung mga sinasabi mo. Tama nga. Pero Totoo yun, sir. mas lalong tama kung meron ka sanang pampaluwal na pera mo. Yun, sir. Opo. Wala. Wala po talaga, sir. Alam nila ang sitwasyon. Halos araw-araw nasa bahay ko sila. Nangungupahan po lang ako at alam nila yon. So, puro pangako lang, sir. Ang naiano ko sa kanila. Puro antay lang konti pag. So mga kailan po sa tingin yung simbulan makapagbayad? Sir, nangako naman sa akin, sir, ang simbulan. At pinuntahan na rin namin yan ng barangay captain nung tumutulong sa akin ngayon. At nangako naman sa amin, sir, 1 week to 2 weeks. So 2 weeks na po, sir. Tinawagan ko, pinarinig ko sa record na boses nung usapan namin. Wala pa rin linaw. So kaya, sir, naglakas na rin po ako ng loob, sir, dito na pumunta dito sa inyo kahapon para makakuha ng ano bang dapat ko na hong gawin dito sa simbulan. Kasi, sir, tad na rin po ako ng pagkakautang dun sa lugar ko sa tindahan. Okay. Alam mo, dun sa simbulan, ang pwede mo magawa is madimanda mo sila. Sa yun. Or dumaan ka sa collection agency na para pressurein sila na magbayad. Apo, sir. Yun yung mga option na available sa iyo. Ano? Pero paano naman yung sa kanila na kailangan nilang pera? Paano kanila habulin na wala ka naman talagang pera? Sir, ganito. So siguro, sa nakikita ko, Kaya nga, eto may nag-text, hindi ko alam kung nakikinig yung mga taga-RG Simbulan. Oh, sir. Tama yan. Eto, ewan ko, sumalas nilang nila, dito pagkontrata sila sa napunta, walang oo. hiyang simbulan. Yun. Ano ba itong simbulan? Sir, matagal na kumpanya, bago lang? Sir, Matagal na, sir. kaklaruhin ko lang po, sir, ganito po. Hindi, sir, paki-shortcut. Ang simbulan po talaga, sir, ang nagpapakontrata yan, kaya lang di ko nagbibigay ng kontrata talaga. Puro PO lang, sir, sa amin. Kawawa kami mga subcon. So, bakit kayo nakipagkontrata sa kanila in the first place na alam nyo naman pala na barasubas itong simbulan? Nakakuha ako ng kontrata. Sabi, mauna muna ang PO. So, hindi mo alam na bad record na pala ito sa Hindi, industriya? sir. Hindi ko, sir. Ikaw rin financier? Opo, sir. Okay. Dahil ikaw ang financier, meaning meron kang pera, bakit hindi mo i-finance yung pag-uutang sa bangko, pagre-remedyo ng pera para mabayaran muna sila, kahit nakalahati man lang? Hindi, sir. Ang financier Okay, isa na lang. kapatid ko. Paano halimbawa yung simbulan ay talagang balasubas sa balasubas, wala nang babalasubas pa, at sinabi nila wala akong pakialam, hindi na ako magbabayad, tablado na yung utang ko sa inyo. Paano na ito, sir? Ano pong magiging sunod na move ninyo? Sa ngayon, wala akong may papangako sa inyo sa ngayon. Hindi, kaya nga. So, ang movement pag yung simbulan na hindi na magbayad dahil balasubas, Nangako eh. Mga ganun. kaya nga po, sir, ito, last na question. So, kapag ang simbulan po ay hindi nagbayad dahil talagang balasubas sa balasubas itong kumpanyang ito, wala na, tablado sila, itong mga tao nyo. Narinig niyo po? Hindi kami, sir, papayag. Kahit din ako, hindi rin ako papayag sa simbulan eh. Hindi ikaw tinatanong ko, ito sila. Hindi Ma'am, kami, sir, papayag. at least diretso siya magsalita. Hindi kami, sir, bahala po ang financer namin doon. Yung Financer po. Financer. Kasi bago po kami pumasok dyan, sila po ang kausap namin. Wala po kaming pakialam sa simbulan. correct. That's what I've been saying kanina pa. Wala silang pakialam sa away nyo sa simbulan. Problema nyo yan. Pinasok-pasok nyo yung problemang yan. Kontrata-kontrata kayo, ninegosyo-negosyo kayo, kasama ang simbulan, labas sila ang sa kanila, mabigay nila yung serbisyo nila, yung pawis nila, tumulo na, tumagaktak, dapat kapalit ng pawis nila, yung pera na pinaghirapan nila. Di ba? Wala talaga kayo magawang remedyo. Hindi rin sila papayag. Yan ang pag-usapan natin. Di ba nag-usap tayo kanina ni Brad Nestor? Na may remedyo na siya. Mas maganda, sir, mas marinig din nila kung ano yung remedyo na pangahawakan. Anong remedyo nyo? Katulad sa nasabi ko sa inyo kanina. Shortcut, sir. Anong remedyo nyo? Sir, ganito. Anong remedyo nyo, sir? Hintayin ko, sir, ang desisyon ng kapatid ko ngayon. Ano nga remedyo nyo, sir? Sige na, sir. Yan, sir, ang remedyo ko kasi yung... Ano nga po? Ano pong remedyo, klase? Yung magpapadala ako ng pera sa kanya, sir, para sa kanila. Magpapadala ka ng...
Sir, pangpasweldo sa kanila. O may pera ka naman pala, putris. Hindi, sir. Saan ang pera? Sa kapatid ko, sir. Magpapadala ka? Hindi, magpapadala sa amin, sir. Kapatid mong papadala sa'yo? Sir. So may pera yung kapatid mo? Kasi nasa US, sir, eh. So hingi ka ng kapatid pera sa utol mo sa US? Sir, dahil yung kautol ko, sir, siya ang sa amin dito na sumuporta. So yung utol mo sa US, ang siyang nag-convince sa'yo na mag-open kayo ng business na tulad nito? Hindi, sir. Kasama ba siya sa incorporator? Hindi, sir. Bale, may kasunduan sila ni Brad Efren tungkol sa usaping yan, sir. Kaya Okay. Hindi, sir. Hindi siya kasama? Hindi. So pwede siya tumagi anytime? Kasi problema lang yan, ba't ako magbibigay? For what? Pa-bankrupt na kayo. Ako tutulong na wala man akong kinalaman dyan, hindi ako nakinabang dyan, why would I give money to you? Totoo yan, sir. Dahil, hindi, kasi I don't want you to give false hope to them unless kung magsasalita ka na talagang kapani-paniwala na feasible. Alam mo nyo sana magbigay yung kapatid mo sa US. Malabo yun. Ako na nagsasabi sa'yo. Kasi, sir, sa totoo lang, sa list... Mas maniniwala pa ako kung sasabihin mo magsasanla ka ng mga gamit mo, relo, alas, magbenta ka ng mga kung ano-ano mga bagay, lupa, pwede pa yan. Wala ka ba may bibenta? Ikaw, sir, wala. Yung bangipin sa bungi sa'yo, hindi ba ginto dati yan at baka na isang lamo na? Isang dala ka, sir. Focus mo si ma'am. Sige, focus niyo si ma'am. Focus niyo si TV ka. Direct. O, di ba ma'am? Di ba yung ngipin niya yung siguro yung ginto dati yan, tapos tinanggal niya, sinanla niya, naubos na. Wala na bang ginto niya sa ngipin mo? Wala na. Nabungal na, At least binusog ko sila sa tawa. Kasi kung magdodole pa, idol, na 10 days lang or parang... Wala. Oo. Sir, pinapatawa ko lang ito, pero kanina pa, sir, masama ang loob nila, galit na galit. Kaya nga, nakita niyo may mga security guard dito dahil akala ko magkakarambulan na magkakasakitan. Pasalamat ka, nadala ko sa patawa sila. Lalo itong si ma'am, itong nakayelo. Kanina mainit ang ulo niya. Naiiyak na siya. Naiiyak yan, nanggigigil. So, paano, sir? Sige, naglampas na tayo. Paano? Sir, yun sa akin, yung simbolan, talagang itutuloy ko yung, kung ano man yung... Hindi, ayaw mo na muna yung simbolan. Sir, ito pa. Let's take simbolan out of the equation. Kunyari, wala na yung simbolan, wala nang pag-asa. Paano naman sila nakapagsilbi sa inyo? Sige, sir, sa akin, sinabi ko naman sa inyo, lahat naman din ginagawa ko ng paraan. Yung obligasyon. Wala ka talaga maibenta kasi nag-upahan ka lang, Yes, sir. Wala kang sasakyan? Wala, sir, talaga. Wala ka namang relo? Wala talaga. Sir, kung ano man po yung obligasyon ko sa kanila, hindi ko tatalikuran yun. Doon na lang po sa Dole, siguro ma'am. Lampas-lampas na tayo. Mr. Richard Valenzuela, Labor Communications Officer ng Dole. Magandang hapon po, Sir Richard. Sige, lampas-lampas na tayo. Tuloy na lang po natin doon sa kabilang booth. For the meantime, anyway, kami po ay nagpapasalamat sa inyong dalawa dahil taho kayo dito para harapin sila. Marami sa mga kinireklamo sa amin, takot at nagtatago. Maski telepono ayaw, at least kayo. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 09. Matapang kayo na humarap. Sige, ipagpatuloy na natin. Total, hindi naman pala mainit na ngayon. Okay na. Dulo lang po sa kabilang booth habang mag-news break. Hopefully. Sige. Sige ma'am. Salamat po. Salamat sa mga security guard natin. Thank you, mga SG natin. Pero may mga reaction dito muna, idol. Basahin ko lang yung konti kasi ang dami. Sige. Sabi ni Jojo de la Cruz, Kuya, kayo mananagot yan. Kayo ang nakakontrata sa simbulan. Hindi yung mga trabahador nyo. Huwag nyong idahilan na wala kayong magagawa at maipapangako sa kanila. Mukhang bolero kang kontraktor ka. Okay. Sabi naman dito, okay, wag na to, hindi pang-ere, sabi ni Bong Relator Valdesco. Sabi naman ni RMG Taying Cantoria Garamay, ang problema sinusolusyonan, hindi dinadagdagan. Ganito yan, di ba, ang simbulan, may sasakyan, pakiusapan nyo na isang lamuna alang-alang sa mga workers na hindi napapasahod, nagugutom na. Isip daw ang gamitin, hindi bunganga. Okay. Sabi naman dito, tatakas lang ang mga yan. Maldito. Okay, sige. Maldito. Matagal ko din narinig yan. Yung salita maldito, maldita. Okay, sige. At marami pang iba, thank you sa mga texters natin. Suwabe yung kanyang pagbatikos. Maldito ka. Oo. Nung malilit pa kami, yan ang sasabihin ng mami ko sa amin. Maldito kang bata ka. Imbis na tarantado, gago. Walang iya kang bata ka. Maldito kang bata. Pinaganda pa. Pinaganda.
Okay. Sila ma'am. Mabait siguro yung nag-react niya. Oo, palagay ko kasi sabi maldito lang. Baka yan, hindi kaya pastor yan. Sabi niya ni Bong Relator Valdesco. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.